panabik na eksena sa My Lover, My Wife. Brought to you exclusively by Oreo Snack Pack, Sunsilk with Nano Complex, Ariel, C2 Cool and Clean Green Tea, Sun Cellular, a tan with Fruit Power 7. Meron kasing lumapit sa akin dito. Dan daw yung pangalan. Yan ang nagpalaki at nag-alaga kay Lawrence mula na mawala yung mga parents niya. Kung meron mang taong pinakamalaking utang na loob ni Lawrence, si Tito Dan niya yun. Salamat sa impormasyon, ha? You totally lost it. Bakit ka susunod doon? E di ikaw ang mukhang nang hahabol. Para saan pa kung bakit ko inalam kung nasan sila? Kung hindi ko naman sila pupuntahan. I'll do whatever it takes para makuha ko si Arthur sa babae niya. Ang laki na ng pinagbago mo. Una, hindi mo alam ang address natin. Tapos na-allergic ka pa doon sa paborito mong pagkain. Pati ba naman tong kandang to? Nung bata ka pa, alam mo to eh. Nakalimutan mo na. Parang hindi ka na yung Lawrence na kilala ko. Lawrence and Vivian Delgado. Nope, ma, wala po. Talagang pagtanong kung dito naka-check-in si Arthur, mas mabuti na yung nakakasiguro ako, no? And I'm pretty sure nandito lang sila sa isa sa mga hotels dito sa Baguio. Kaya bukas na bukas, ang gagawin natin, ipagtatanungan natin kung saan natin sila makikita. Tingnan na natin kung mapagtaguan pa nila. Lawrence, ano nga pala yung kanta na tinuro sa'yo ni Tito Dan? Pati ba naman ikaw, asarin mo ako? Hindi naman kita inaasar. Curious lang ako. Tsaka parang proud na proud si Tito Dan na siya nagturo sa'yo nun eh, kaya gusto ko marinig. Sige na, kantahin mo. Please? Alam mo, kahit pilitin mo ako, hindi ko sasabihin sa'yo kung bakit. Ay, pwede huwag mo na akong kulitin. Okay, ikaw bahala. Basta gusto ko lang malaman mo na napansin ko para nasaktan si Tito Dan kanina. Alam mo namang parang anak ang tingin niya sa'yo, di ba? Ikaw naman kasi. Ewan ko ba sa'yo kung ba't ayaw mo nalang kantahin yung kanta? Dapat kinanta mo na lang. Siya nga pala bukas, mag-iikot ako sa mga ospital dito sa Baguio. Magsimula na ako magtrabaho. Okay lang ba kung maiwan kayo ni Nico dito? Naman. Basta uwian mo kami dito, ha? Ako ba, Vivian? Wala naman din ako para iwan ko kayo dito eh. Para di ko kayo balikan. Lalo na ngayon. Malayo na tayo sa lahat ng gulo. Magiging normal na ulit ang buhay natin. Magiging masaya na ulit tayo. Pangako yan. Pangako? Halika na, matulog na tayo. Alamig na ako eh. Malapit lang dito Talipapa. Walking distance lang. Kaya kapag natutunan mo na, kahit ikaw mag-isa, di ka maliligaw. Sana nga ako. Para naman masanay na ako, di ba? Alam nyo, wala pa nga kami isang linggo dito. Nagugustuhan ko na eh. Siyempre, tahimik, payapa. Tapos ang lamig pa ng klima. Sarap! Hindi nga ako nangihinay na iniwan namin ng Maynila para dito eh. Eh bakit nga pala kayo umalis ng Manila? Ano ba talaga ang problema niyo? Ha? Sandali, wala pa rin nababanggit si Lawrence sa inyo? Walang sinasabi sa akin, pero alam ko may problema kayo eh. Iniintay ko nga lang magsalta siya, pero walang sinasabi. Alam mo, nagtataka ako sa batang yan, parang biglang naging mailap sa akin eh. Para bang mayroon sa kanya nakakaiba na hindi ko mawari. Basta parang nag-iba siya, parang hindi siya pamangkin ko.
Alam ko na ang sinasabi ninyo. Kasi kahit ako, napansin ko rin yan eh. Hindi naman talaga ganyan si Lawrence dati eh. Ang laki talaga ng pinagbago niya. Parang naging ibang tao talaga siya. Pero wala lang ho yun. Siguro marami lang talaga siyang iniisip ngayon. Tsaka kahit anong mangyari, Tito Dan, si Lawrence pa rin naman yan eh. Si Lawrence na pamangkin ninyo. Siya pa rin yan. Halika na. Diyan lang yan, malapit na. Dami ko pang kailangan bilhin. Ito nga midweek. Oh, Lawrence, kailan ka pa umakyat dito sa Baguio? Kararating ko lang nung isang araw lang. Saan ka tumutuloy? Kay Tito Dan ba? Oo, kay Tito Dan. Kayo, kumusta kayo? Kumusta yung anak mo? Anak? Eh, hindi ko naman anak si Lakay. Ano ka ba? Dalaga tong pinsan mo eh. Paano ako magkakaanak? Ako, pasensya ka na, nagbibiro lang ako. Pero nagmamadali ako eh. Sige, mauna na ako sa inyo. Teka, saglit, Lawrence. Marami ako ikukwento. Ay. Kanya nga tinapasamak, Ijay. Ang weird ni Lawrence. Aba, mukhang sariwa lahat to ah. Talaga naman sariwa mga gulay dito sa Baguio. Sige nga, pabili ako ng 2 tali nito, ate. Magkano ho ba? 20. Oy, Nita, huwag mong tataasan ng presyo, ha? Asawa to ng pamangkin ko si Lawrence, siya si Vivian. Ha? Bigyan mong discount. Ang lakas ko naman sa inyo, Tito Dan. Salamat ah. Ay, sandali, may tumatawag po yata. Sige. Sige lang ah. Oy, supot mo na to. Balot mo na. Hello? Hello, Vivian. Nasaan kayo ni Lawrence? Yun. Sariwa, ha? Akala niyo siguro, no, na mapagtataguan niyo ako. Etong ilagay mo sa utak mo. Kahit saan pa kayo magpunta, susundan at susundan ko pa rin kayo. Hello? Hello? Oh, Vivian, ito na gulay mo. Oh, bakit natitigilan ka? Okay ka ba? Ha? Sino yung tumawag sa'yo? Wala lang yan, Tito Dan. Nanggugulo lang. Ay, salamat. Sige, pipili pa ako. Marami pa akong kailangan bilhin eh. What did you say? Ngayon, in-off lang naman niya yung phone. Siguro nairita siya sa mga sinasabi ko sa kanya. Bakit mo pa kasi tinatawagan? Mamaya makatunog pa yun, nandito rin tayo sa Baguio. Sige ka, lalo pang magtatago yun sa'yo. Kahit saan pang impyerno sila magtago, Hazel. Susundan ko pa rin sila, no? Kaya halika na. Hanapin na natin sila.